James chapter 1. Para ito sa lahat ng mga pinili ng Diyos na nasa iba't ibang bansa sa mundo. Kamusta kayo? Galing ang sulat na ito kay James, servant ng Diyos at ng Panginoon nating si Jesus Christ. Mga kapatid, maging masaya kayo kung nakaka-experience kayo ng iba't ibang klaseng pagsubok. Kasi alam nyo na pag tinetest ang faith nyo, magiging matibay kayo. Dapat maging matibay talaga kayo hanggang sa dulo para maging perfect kayo, kumpleto, at walang kahit anong kulang. Kung meron sa inyong kailangan ng wisdom, humingi ka sa Diyos at makakatanggap ka. Kasi mapagbigay ang Diyos sa lahat at hindi siya nanunumbat. Pero pag humingi ka, huwag kang magduda. Maniwala ka na matatanggap mo yun kasi ang taong nagdududa para yang alon sa dagat na dinadala at tinatangay ng hangin. Kung ganun ka na pabago-bago ang isip at hindi alam kung ano talaga ang gusto, huwag kang umasa na makakatanggap ka ng kahit ano galing sa Panginoon. Yung mga kapatid na may hirap, dapat magsaya sila pag tinataas sila ng Diyos. At yung mga mayayaman, magsaya sila pag ginagawa silang humble ng Diyos. Kasi yung mayaman, mawawala na parang bulaklak ng damo. Natutuyo ang damo sa matinding sikat ng araw. Nalalagas ang mga bulaklak at kumukupas ang ganda nito. Ganito rin ang mangyayari sa mayaman. Mamamatay siya habang busy siya sa mga ginagawa niya. Ibe-bless ng Panginoon yung hindi sumusuko sa time ng pagsubok. Kasi pag nalampasan niya yun, tatanggap siya ng reward. Yung buhay na pinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Pag may natutuksong gumawa ng masama, huwag niyo sabihin, tinutukso ako ng Diyos. Kasi hindi pwedeng matukso ang Diyos. At hindi rin niya tinutukso ang kahit sino. Natutukso ang isang tao pag naa-attract at nadadala siya ng sarili niyang pagnanasa. At pag nagbuo ang pagnanasa, nanganganak yun ng kasalanan. At pag malaki na ang kasalanan, tuloy-tuloy na yun sa kamatayan. Huwag kayong magpaloko, mga mahal kong kapatid. Galing sa Diyos ang lahat ng mabuti at perfect na regalo. Siya ang Ama na gumawa ng mga ilaw sa langit. Hindi siya nagbabago at hindi siya nagiging cause ng dilim dahil sa pagbabago. Plano talaga ng Diyos na maging anak niya tayo sa tulong ng salita ng katotohanan para maging first tayo sa lahat ng mga nilikha niya. Tandaan niyo to, mga mahal kong kapatid. Lahat kayo, dapat laging handang makinig, maingat sa pagsasalita, at hindi mabilis magalit. Kasi hindi nakakatulong ang galit ng tao para magawa ang mga matuwid na gusto ng Diyos. Kaya tigilan niyo na ang lahat ng klase ng maruming gawa at mga masamang ugali. Maging humble kayo sa pagtanggap ng salitang tinanim ng Diyos sa mga puso niyo. Yun ang magsisave sa inyo. Gawin niyo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kung pinapakinggan niyo lang yun, niloloko niyo lang ang mga sarili niyo. Kasi kung pinapakinggan lang ng isang tao ang salita at hindi naman niya ginagawa yun, kagaya niya lang yung taong tumitingin sa salamin. Na after niyang makita ang sarili niya, umaalis na siya. At nakakalimutan na agad ang itsura niya. Pero kung titingnan niyang mabuti ang perfect na batas na nagpapalaya sa mga tao at talagang seseryosohin niya ito, yung tipong susundin ito at hindi papakinggan lang tapos kakalimutan na, ibe-bless siya ng Diyos sa ginagawa niya. Kung iniisip na isang tao na religious siya pero hindi naman niya kinokontrol ang dila niya, niloloko niya lang ang sarili niya at walang silbi ang religion niya.
Ang religiyon na totoo at walang kapintasan sa harap ng Diyos Ama ay yung tumutulong sa mga ulila at biyuda sa kanilang paghihirap at yung pag-iingat sa sarili para hindi mahawa sa kasamaan ng mundo.